Hi mga ka-bookworm! Tara at ating suriin ang pangalawang nobela ni Luwalhati Bautista. Tara, samahan niyo kami! Bilang paniniwala, ang may akda ng nobelang ito na Bata-Bata Paano Ka Ginawa ay walang iba kundi si Luwalhati Torres Bautista. Ito ay nagsasalaysay ukol sa isang pangyayari o suliranin na karaniwan ang nagaganap sa ating lipunan. Bilang isang mamamayang Pilipino, dapat ay maging responsable tayo sa ating magiging desisyon, lalong-lalo na kung ang kalalabasan nito ay hindi natin maibigan. Si Leia Bustamante bilang isang ina nangungunang tauhan sa kwento at si Rafi ang unang asawa niya na tatay ni Ogie. Si Ding ang pangalawang asawa ni Leia at sina Ogie at Maya bilang anak. Bilang isang estudyante, matuto tayong sabihin at tanggapin ang katotohanan na kung minsan masakit aminin sa ating sarili at kung minsan ay nakabubuti para sa nakararami. Nagsimula ang kwento sa pagtatapos ni Maya ng kinder. Alas 7 ang usapang pag-uumpisa ng programay, pero pasado alas 8 na, hindi nag-uumpisa ang seremony sa araw na iyon. Sa araw na iyon, nakita ni Leia si Ding na umattend ng graduation ni Maya at nasabi na lang niya na ngayon niya lang nakita ulit si Ding. Sa hindi malaman na dahilan kung bakit nandun si Ding at naisip na lang niya na simpleng tao lang si Ding at simpleng karaniwang ama sa kanyang anak. Nang matapos na ang ceremony, agad umuwi si Leia at anak na si Maya upang ipagdiwang ang pagtatapos ni Maya ng kinder at nagpahanda ng kaunting handaan si Leia na dinaluhan ng mga kaklase ni Maya na naging dahilan ng pagkakulang ng kanilang inihanda at laki na lang ng pagtataka ni Leia kung bakit marami ang pumunta sa kanilang bahay, pati na rin si Pilar upang kausapin si Leia. Pasalihin ulit si Maya sa isang patimpalak pero hindi na pumayag si Leia at payabang na sinabi iyon. Sa maraming buwan at taon, malaman ni Leia na dumating na pala si Rafi, ang kanyang dating asawa. Nakipagkita si Leia sa kanya sa pag-asa na baka manunumbalik pa ang kanilang dating relasyon. Pero sa kabiguan ni Leia, makikipagkita lang si Rafi sa kanyang anak na si Ogie at nalaman rin niya na may bagong asawa na ito. Ang kanyang asawa ay si Eleanor na buntis sa anak nila ni Rafi. Sa mga pinag-usapan din nila, ang mungkahin ni Rafi na dalhin na lang ang anak sa estate kasama niya. Pero hindi agad sumagot si Leia sa gustong mangyari ni Rafi at kakausapin muna ng anak para hindi ito magulat na isasama ni Rafi ito sa Amerika upang doon na mag-aral at nang magkita ang mag-ama, ipinagtapat ni Rafi iyon sa anak nang nagbabakasyon si Ogie sa kanya. Nagpasya rin si Leia na pabayaan na lang ang anak na magdesisyon para sa kanyang sarili kahit na mabigat sa loob niya dahil si Ogie ang may hawak sa buhay niya. Nagkaroon ng PTA meeting noon, dumalo si Leia, nagkaroon ng malaking pagtatalo doon nang ininsulto si Leia ng isang lalaki. Napunta sa meeting ng isang pag-aalitan ng guro nilang Ogie at Maya tungkol sa apelyido ni Leia. Nalaman ito ni Ogie at halata na rin na naapektuhan siya nito. Hindi na siya pumapasok sa paaralan. Isang araw, nakita ni Leia at sa matinding galit niya, nasampal niya si Ogie. Unti-unting nahulog ang loob ni Leia sa kaibigan niyang si Johnny. Nang makikita siya ng pagkakataon na pumunta sa Baguio at mapag-isa kasama si Johnny, ibinigay niya kaagad ang mga bata sa pag-aalaga ni Rafi. Pero hindi sumipot si Johnny, sa halip ay nagpapalit ito kay Sister Ann upang may makasama si Leia papuntang Baguio. Lumipas ang isang linggo ay umuwi na si Leia, ngunit hindi niya agad nakuha ang kanyang dalawang anak dahil sa labis na pagod at gabi na. Isang umaga ay nabalitaan na lamang niya na naaksidente ang dalawang bata sa kanilang bisikleta at dinala sa ospital. Binintangan ng dalawang ama si Leia dahil sa nangyari.
Sinasabi nila na wala ng panahon si Leia para sa anak niya dahil palagi na lang siyang nasa trabaho. Galit na galit si Leia dahil dito iniwan niya ang dalawang ama para mag-alaga sa kanilang mga anak. Umuwi na rin ang mga bata sa bahay. Lumipas ang Pasko at Bagong Taon na hindi kapiling si Ding. Umuwi si Ding kay Leia na dala-dala ang balitang kasal na pala siya sa iba niyang nabuntis. Sana lang, bago siya umalis, madadala niya si Maya. Kagaya ni Oji, ibinigay ni Leia kay Maya ang pagpasya. Sa wakas, umiiral pa rin ang pagmamahal ng dalawa sa kanilang nanay. Sa halip ng pagkasabik sa tatay, nagpasya ang dalawa na manatili kapiling si Leia. Bago umalis si Rafi, humingi siya ng isang gabi para manumbalik sa dating tamis ng kanilang pagmamahalan. Nagtatapos ang kwento sa pag-graduate ni Oji. Nagbigay ng isang inspirational na talumpati si Leia. Dala ang kanyang inosenteng tanong, "Bata, bata, paano ka ginawa?" Nawa ay may natutunan kayo sa pangalawang nobela na aming binahagi sa inyo. Magkita muli tayo sa huling episode ng aming vlog. Paalam!